Salamat sa iyong kanal at sa oras na sa Diyos at nagtitong-titong sa kahit upang makiramay sa kanilang pagkakas. Sa oras na ito, Ama, ang aming tulungan kami na maibsan Panginoong Diyos ang kalungkutan. At sa mga oras na ito, Diyos, aming mapapagpigyan ang mga salita sa pamamagitan ng sa pagkakas ng Pastor Chico Balas. Nawa pa yun ang Diyos sa mga oras na ito. Gamitin mo siya, magsalita ka po sa pamamagitan niya. Ang buong sa Diyos ay pamamagitan. Upang ang lahat na kailangan sasabihin at mga salita ka po sa buksan po ang pangunawa, ang puso at isipan at ang banal na espiritu ang magpakunawa sa lahat ng mga tunay na kahulugan ng mga salita. Amang banal, salamat sa pagdating sa aming mga dalangin at kahilingan at kami humingi kayo ng Diyos ng kapalawan. Sa aming pinutulong at pagkakasama ang kahilingan sa mga kanilang pangalaman ng dakilang at pagkakasama sa Jesus. Sa pagkakawan sa pamilya at sa pamilya. Extend po namin ang pagmamahal ng Diyos kasi may kaibigan, mga kapamilya po ng Diyos. Ngayon po tayo po ay dadako sa isang pag-aaral patungkol po sa pag-asa na ipagkakalit po sa ang aming dadalhin sabi ng kaibigan ay patungkol po sa kamatayan. Tayo po mga kapatid ay lahat po tayo ay hanggang sa tinatawag po ng pamamahinga. Wala po nasimulan sa observasyon, pangyayari, sa pamamahinga. Lahat tayo, minsan ay kahit tayo ay nagpapala, at iba po ay nawawalan ng buhay. Maging sa pagtulong, kumakain, maging sa mga sakit na meron po tayo, ay naging isang hirap kamatayan. At meron po mga aksidente na kung saan hindi po natin nasalihan, hindi natin pinaasahan, na lumalabas po sa isang buhay ng tao ng buhay pa. So ang tanong, meron po ba pag-asa? Ako po ay from Tacloban City, mga kaibigan. Isang waray. Isang survivor ng Yolanda. Kawaray ka din po, sister, yan. Sa kababayan ka lang tayo. At bago po nagkaroon ng Yolanda, kami po ay nagbigay ng mga pamphlets, mga babasahin sa lugar ng Samar. At ang topic po noon, ang title ng book ay yan po yung ating Hope Beyond the Grave. May pag-asa. So habang po kami hindi kayo nakilala sa mga tao na pinagda. Kanilang mga iba naman ay hindi po. At aming napakisan po, after po ng mga araw nagkaroon po ng tatlo, na ang mga tao na tumanggap ng mga pasansaya, babasahin ay sila po. Pero ang mga tao na po sa daanan po namin, most of them died. Unexpectedly. At marami po nung panahon doon ay hindi po handa sapagkat ang sakuna ay hindi po natin hawak. Dumarating po ng pabigla-bigla na hindi po natin asahan na tayo ay
Ano ang iyong pinaghahandaan sa buong katanungan sa buhay? Mga kapatid, ano po ba yung ating pinapriority sa ating buhay? Tayo po ba ay nagpo-focus sa pag-aaral, pagtatrabaho, pagtatayo ng pamilya, mga insurances na ating pagkakayan, at iba pa. Ngunit kahit sa kamatayan ay dapat natin paghandaan ito. Hindi lamang yung mga bagay-bagay na ating pinahandaan habang tayo sa buhay. Dapat po pinaghahandaan ko natin. Ang tanong natin, handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Dumating ang kamatayan. Magastos ang mabuhay, totoo? Sino po dito yung maraming utang? Maraming bilihin. Magastos po ba? Ngunit ang mamatay ay magastos rin. Hindi lang pala ikaw ay buhay eh. Dapat din pala ikaw ay mamatay. Magastos rin. Bakit? Marami bang gagastusin? Ano yung unang gagastusin? Trabaho. Kung ikaw ay na-hospital bago mamatay, yung bill sa hospital. At marami pang lalakad. Pati yung pagpilipinan. Gagastusan rin. So, hindi lang yung ikaw ay buhay ang magastos, hindi sa kamatayan. Lalo kung hindi ka nakapag-handa. So, nakita po natin ang mga kapatid. Ang pangalan ko si Brother Ruben. At siguro na pag-aralan po natin yung mga patunay sa pagtulong. Sino po dito yung mga driver? Mga rider. Minsan na tayo po ay sumisingit. Baka nakapagod ka lang dito Ay, ito pala. Oo, parang sagrada kasi ako eh. Mga ganda, nani.
Thank you for watching Empowered Pinoy Community. Subscribe, like, and share.